Camille's point of view. Dating mayaman ang pamilya namin. Yun ang palagi kong ipinagmamalaki sa mga kaklase at kaibigan ko. May malaki kaming bahay, may sariling driver. At sa tuwing may gusto ko, hindi ko na kailangang maghintay ng matagal para makuha yon. Akala ko ganun na lang palagi ang buhay. Pero mali ako. Nagsimula ang lahat ng malulung sa sugal si Papa. Noong una, hindi ko agad napansin. Isang gabi umuwi siyang tahimik. Nang mga sumunod na linggo, mas madalas na siyang wala sa bahay. Kapag tinatanong ko si Mama kung nasan si Papa, lagi lang itong sinasabi na may inaasikaso na negosyo. Hanggang sa dumating ang araw, natuluyan ng gumuho ang lahat. Isa-isa nang nagsara ang mga negosyo namin. Naibenta ang sasakyan. Sumunod ang bahay na tinitirhan namin. Lumipat kami sa maliit na tirahan. Isang bahay na kahit kailan, hindi ko inakalang magiging tahanan ko. Doon ko unti-unting naintindihan na naghihirap na pala kami, na hindi na kami katulad ng dati na mayaman. May utang si Papa, at hindi lang yun basta-basta. 20 milyong piso sa isang bilyonaryo na si Mr. Arevalo. Una ko siyang nakita noong bata pa ako. Matangkad, gwapo, at palaging seryoso ang muka. Hindi siya madalas ngumiti. Kapag nagsasalita, pakiramdam mo kailangan mong makinig kahit ayaw mo. Hindi ko inakala na balang araw siyang magiging dahilan ng pinakamalaking bangungot sa buhay ko. Isang hapon, may kumatok ng malakas sa pinto namin. Pagbukas ni Papa ng pinto, nakita ko si Mr. Arevalo na nakatayo sa labas, kasamang 2 lalaking mukhang bodyguard. "Kamusta, Fernando? Narito ako para singilin ang utang mo. 1 taon na mula nang huli kang maghulog. Masyado nang matagal na panahon ang ibinigay ko sa iyong palugit. Panahon na para singilin kita ng buo." "Pasensya na, Mr. Arevalo. Humihingi pa ako ng konting panahon. Ginagawa ko naman ang lahat para..." "Panahon? Abay, ubos na ang panahon mo, Fernando." "Pasensya na ho talaga, Mr. Arevalo. Gipit na gipit talaga kami ngayon eh. Halos lahat ng ari-arian namin at negosyo na wala na sa amin. Pati ang mansyon at mga sasakyan." "Wala akong pakialam kung naghihirap na kayo ngayon. Ang gusto ko'y bayaran mo ko. May paraan para mabayaran ang utang mo sa akin." "Ano ho bang paraan yun?" "Ang anak mo." Walang kagatul-gatul nitong sabi na nagpatindig sa mga balahibo ko. "Ano?" "Ang anak mo ang magiging kabayaran ng utang mo sa akin." "Hindi ako papayag. Akong may utang sa inyo, hindi ang anak ko. Wala siyang kinalaman sa utang ko." "Meron, Fernando. Anak mo siya. Kaya't may kinalaman siya." "Magbabayad ako sa inyo. Humihingi lang naman ako ng konting pangpanahon eh." "Bueno, dahil mabait ako sa iyo, sige, bibigyan pa kita ng 1 linggo. Pero pagkatapos ng 1 linggo, ay pasensyahan na lamang tayo. Sa ayaw at sa gusto mo madadamay ang anak mo." Pagkaalis si Mr. Arevalo, ay kaagad akong nilapitan ni Papa at niyakap ng mahigpit. Sinabi niya sa akin na huwag kong intindihin ang sinabi ni Mr. Arevalo. "Natatakot ako pa. Paano kung totohanin ni Mr. Arevalo ang sinabi niya?" "Huwag kang matakot, Camille. Hindi yun mangyayari. Hindi ako papahayag na madamay ka. Basta't kung ano man ang narinig mo, kalimutan mo na yun. Okay?" "Pero Papa, hindi mo naman maaalis sa akin ng hindi matakot. Masyadong malaking halaga ang utang mo. Paano mo yan mabubuo sa loob ng 1 linggo?" "Alam ko yun, Iha. Kahit ako man ay nangangamba rin, pero kailangan kong maging matapang. Basta't magtiwala ka lang sa akin, okay?" 1 linggo. Yun lang ibinigay na panahon ni Mr. Arevalo kay Papa para mabayaran ang utang. 1 linggo para maghanap ng 20 milyong piso. Halagang kahit kailan ay hindi namin kayang abutin. Kahit ibenta pa ang mga buhay namin. At kung hindi magbabayad si Papa, ako ang magiging kabayaran. Hindi ko alam kung paano ko natiis sa mga sumunod na araw. Bawat umaga pagising ko, yun agad ang unang pumapasok sa isipan ko. Parang may nakapatong na mabigat na bato sa dibdib ko. At kahit anong pilit kong huminga ng malalim, hindi pa rin nawawala ang bigat. Minsan naiisip ko, baka bangungot lang ang lahat. Baka pagising ko bukas, babalik na kami sa dating buhay. Yung buhay na mayaman at walang pinoproblemang utang. Isang gabi,
Hindi ko na kinaya. Naabutan ko si Papa sa kusina. Nakaupo sa harap ng mesa. May hawak na baso ng alak. Nakatingin lang siya sa kawalan. Pwede ko po ba kayong makausap, Papa? Hindi siya sumagot. 2 araw na lang ang natitira sa 1 linggong palugit na ibinigay sa inyo ni Mr. Arevalo. Natatakot ako eh. Ayokong maging kabayaran sa utang mo sa kanya. Huwag kang matakot, Camille. Kahit na ano mangyari, hindi kanya magagalaw. Hanggat buhay ako, gagawin kong lahat para maprotektahan ka laban sa kanya. Kahit papano'y gumaan ang loob ko. Kahit papano nakahinga ko ng malalim pero hindi ibig sabihin na mapapanatag ng kalooban ko. Dumating ang araw na pinakakinatatakutan ko. Hindi ko kailangang tumingin sa kalendaryo para malaman yon. Mas lalong tumindi ang kabang nararamdaman ko. Nang makitang may humintong sasakyan sa harapan ng bahay namin, hindi lang isa kung hindi 3 itim na kotse. Parang pelikula pero mas nakakatakot ito dahil totoong nangyayari sa tunay na buhay. Lumabas si Papa para salubungin ang mga dumating. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita si Mr. Arevalo kasama ang 6 niyang bodyguards na may malalaking katawan. Dumating na, Fernando. Ang araw na itinakda ko sa iyo. May nakuha akong pera, Mr. Arevalo. Alam kong hindi ito sapat pero kahit papano mababawasan naman ang utang ko sa iyo eh. Inilabas ni Papa ang sobre galing sa bulsa niya at inabot yon kay Mr. Arevalo. Binuksan ni Mr. Arevalo ang sobre at sinilip ang laman bago biglang nagbagong itsura ng mukha nito. 20,000? Napataas bigla ang boses nito. 20,000 para sa 20 milyon na utang mo? Hindi na nakasagot si Papa. Nagulat na lang kami nang bigla nitong itinapon ng pera sa mukha ni Papa. Akala mo ba maloloko mo ko ha, Fernando? 1 linggo ang ibinigay ko sa iyong palugit. Tapos ito lang? Ang inaasahan ko buong mong maibibigay ang pera ko. Nasaan na? Pasensya na ho talaga, Mr. Arevalo. Yan lang ang nalikom ko eh. Ginagawa ko naman ho ang lahat. Sadyang hindi madaling maghanap ng pera ngayon lalo na't milyon ho ang pinag-uusapan natin rito. Alam mo naman pala eh. Dapat hindi ka nangutang. Dapat hindi ka nagpakulong sa sugal. Tapos ang usapang to. Pasensyahan na lang tayo, Fernando. Inubos mong lahat ng pasensya ko sa'yo. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Sa bawat hakbang niya, hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Tanging ang tunog ng sarili kong paghinga ang naririnig ko. Nang makalapit siya, pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Parang isang bagay na sinusuri kung sulit bang bilhin. What's your name? Camille po. Natatakot kong sagot. Maganda ka, Camille. At gusto kitang gawing laruan. 1 gabi, Camille. Pagkatapos ng 1 gabi, wala nang utang sa akin ng papa mo. Hindi. Ayoko po. Hindi po ako pumapayag sa gusto nyo. Unti-unting nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya. Kumunot ang noo at nakita ko ang pagkuyom ng isang kamao niya. Ayaw mo? May choice ka ba, Camille? Wala. May dignidad po ko. Hindi ko kayang ibentang sarili ko kahit para sa pamilya ko. Isang maiksing katahimikan ang namagitan sa amin. Pagkatapos, tumawa siya ng malakas. Dignidad ba ka mo? Alam mo bang dahil sa utang ng papa mo, pwede kong wasakin ang buong buhay ninyo? Lumapit siya ulit. Mas malapit pa ngayon. Kung ayaw mong ibigay ang sarili mo sa akin, sisiguraduhin kong guguho kayo isa-isa. Nanlamig ang buong katawan ko sa sinabi ni Mr. Arevalo. Anong ibig niyong sabihin? Mahina akong tanong. Pwede kong ipakulong ang papa mo o di kaya ipapatay, maging ang mama mo. At ikaw pwede kitang gawing laruan hanggang sa magsawa ako sa katawan mo. Matapos sabihin ng mga katagang yun, ay mabilis siyang lumabas ng bahay, kasama ang mga bodyguards. Pakiramdam ko na mga sandaling yun ay nasa kalahati na ng kamatayan ng buhay namin. Anong gagawin natin ngayon, Fernando? Natatakot na ako. Nag-aalalang tanong ni Mama kay Papa. Huwag kang mag-alala, Aurora. Gagawa ko ng paraan para mabayaran ng buo si Mr. Arevalo. Kasalanan mo ito eh. Kung hindi ka nalulung sa sugal o edi sana wala tayong utang ngayon. Pati si Camille nadadamay ng dahil sa'yo. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito.
Mahal kong anak natin at hindi ko hahayaang madamay siya. Ako ang makakalaban ni Mr. Arevalo sa oras na may ginawa siya sa anak natin. Huwag na po kayong magtalo. Ipagdasal na lang po natin na sana makahanap kayo ng pambayad sa kanya para hindi na niya guluhin ang mga buhay natin. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, hindi ko na kinaya na sarilinin pang lahat. Kaya't kinagabihan, nagpunta ako kila Ana. Siya ang matalik kong kaibigan mula pa high school. Siya lang ang tanging taong alam kong hindi ako huhusgahan at hindi ako iiwan sa oras ng kagipitan. Camille, anong nangyari sa'yo? Pwede bang dito na muna ako magpalipas ng gabi? Oo naman, alika sa loob. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Wala akong ganang kumain. Ang gusto ko lang ngayon ay kausap. May problema ka ba? Tell me, baka matulungan kita. Oo, Ane. Malaking problema ko. Malaking problema ng pamilya namin. Naniningil na yung taong pinagkakautangan ni Papa. Tapos sabi niya sa akin, isang gabi lang pagkatapos ng isang gabi, wala nang utang sa kanya si Papa. Ano? Ano sabi mo? Pumayag ka ba? Hindi pa ako nasisiraan ng ulo para pumayag. Hindi ko ibibigay ang sarili ko sa lalaking halos kaedad lang ng Papa ko. O baka mas matanda pa nga. Napapikit ako. Pilit pinipigilan ng pangingilid ng luha. Tama yan, friend. Huwag kang papayag. Saka matanda na pala eh. Hindi ka nun madadala sa langit. Kakainis ka naman, Ane. Nagawa mo pa talagang magbiro. Ako si Camille Suarez, 25 at single. Hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Pihikan ako pagdating sa lalaking mamahalin. Ayos lang naman sa akin kahit hindi masyadong gwapo. Basta't mahal ako. At higit sa lahat, hindi parang tatay ko na lang. Pangarap kong maikasal muna bago ibigay ang sarili ko. Gusto kong humarap sa altar na malinis. Walang bahid ng dumi. Yun ang dahilan, kaya't pihikan ako. So ano ng plano mo ngayon? Hindi ko pa nga alam eh. Sa tingin mo, Ana, selfish ba akong anak kung hindi ko matutulungan ng Papa ko? Hindi naman, friend. Saka masyado naman kasing mahirap ang gusto ng matandang yun. Puti sana kung hatat yummy. Natawa ako bigla sa sinabi ni Ana. Miguel's point of view. Pagdating ko sa mansyon, diretso agad ako sa minibar. Hindi ko na hinintay pang may magsilbi sa akin. Kinuha ko ang bote ng alak at nagsalin sa baso. Saka ininom ng isang lagukan. Ramdam ko pa rin ang galit sa dibdib ko. Hindi pa rin humuhupa. Galit ako kay Fernando. I gave him enough time, enough chances para makapagbayad sa utang niya. Pero wala pa rin nangyari. Puro pangako, pero walang aksyon. Sa mundo ko, walang puwang ang ganong klase ng tao. Muli akong nagsali ng alak. Hindi ako sanay ng pinaghihintay. Kapag oras na ng bayaran, oras na walang dahilan. Walang palusot. That's how I built my name. Everyone knows that. Pero sa gitna ng galit ko, bigla kong nakita ang mukha niya. Si Camille, ang anak ni Fernando. I didn't expect her to be that beautiful. There was something in her eyes. Takot pero may halong tapang. Hindi siya katulad ng ibang babaeng nakilala ko. Walang nagpapakitang gilas. Just pure honesty and dignity. That's what I talked to her. Hindi lang bilang isang maniningil, kung hindi bilang isang lalaki na sanay magbigay ng offer ng walang tumatanggi. Sa isip ko, simple lang ang deal. One night with me. Kapalit ng kalayaan ng pamilya niya sa utang. For me, it was fair. One night for her, a lifetime of peace for them. Pero tumanggi siya. Hindi lang basta tumanggi. Tumingin siya sa akin na para bang akong pinakamasamang tao sa mundo. That was the moment I really got mad. Hindi ako sanay sa mga rejection. Hindi ako sanay na tinatanggihan ng babae. Hindi ako sanay na may taong hindi natitinag sa pera at kapangyarihan ko. All my life, kapag may gusto ko nakukuha ko. Women, business, respect. Everything bends in my favor. Pero ngayon, isang simpleng babae ang naglakas ng loob na tumayo sa harap ko at nagsabi ng hindi. At yun ang hindi ko matanggap. Kung hindi dahil ang pagtanggi niya ay mas masakit pa sa pagkatalo. It makes a man feel powerless. Habang nakaupo ako sa minibar, hawak ang baso ng alak.
Isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi pa tapos ang kwento. At si Camille? Gusto man niya o hindi, she already became part of the game she was never ready to play. Habang nakaupo ako sa minibar, tuloy-tuloy lang ang pag-inom ko ng alak. Hindi ko na binibilang kung ilang baso nang naubos ko. Ang alam ko lang, bawat lagok ay parang sinusubukang patayin ang galit na nag-aapoy sa dibdib ko. Pero wala ring epekto. Maya-maya'y may tumayo sa tabi ko. Si Salvador. Hindi lang siya basta kanang kamay. Sa dami ng taong dumaan sa buhay ko, siya lang ang masasabi kong tunay na pinagkakatiwalaan ko. Kaibigan, kapatid, kasama sa lahat ng laban. Tahimik muna siyang tumingin sa akin bago nagsalita. Anong next move mo sa pamilya ni Fernando? Hindi ko agad siya sinagot. Sa halip, napangiti ako. Isang ngiting hindi ko rin maintindihan kung galit ba o may halong aliw. Sa isip ko'y biglang pumasok ang mukha ni Camille. Alamin mo ang lahat tungkol kay Camille, sabi ko kay Salvador sa kalmadong tono. Tumingin siya sa akin, naghihintay ng dagdag na utos. Kung may boyfriend na ba siya, kung sino ang mga kaibigan niya, kung anong mga hilig niyang gawin, anong kinatatakutan niya. Lahat. Tumango siya agad. I'll take care of it, sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Habang papalayo siya, napasandal ako sa upuan at ipinikit ang mga mata ko sandali. I wasn't planning to hurt Camille. At least yun ang sinasabi ko sa sarili ko. Pero sa totoo lang, I was already dragging her into something dark. Isang mundo na hindi niya ginustong pasukin. Pero ganun talagang buhay. Kapag may utang, may kapalit. Kapag may kahinaan, may taong sasamantala. At kapag may isang taong naglakas loob na tumanggi sa akin, sigurado akong hindi siya basta-bastang makakawala. Kinabukasan, nagising ako na masakit ang ulo. Hindi na ako nagtataka. Naparami talagang inom ko kagabi. Parang gusto kong lunurin sa alak ang galit at inis ko. Pero tulad ng dati, pagising ko nandun pa rin ang lahat. Tahimik akong bumangon at nagtungo sa dining area. Pag upo ko sa mesa, agad akong nagsalin ng kape. I needed something strong. Hindi lang para sa katawan kung hindi pati sa isip ko. Habang kumakain ako ng breakfast, may lumapit sa akin. Si Salvador. Kabisado ko ng lakad niya. Kapag ganyan ang itsura niya, ibig sabihin may dala siyang impormasyon. Boss, sabi niya sa mababong boses. May nalaman ako tungkol kay Camille. Napatingin ako sa kanya. Anong nalaman mo tungkol kay Camille? Pakiramdam ko'y nawala biglang sakit ng ulo ko sa magandang balitang dala ni Salvador. Mabilis kong tinapos ang pagkain. Nang matapos, ipinahanda ko kay Salvador ang sasakyan at aalis kami. Saan tayo pupunta, boss? Saan pa? O edi sa bahay nila Fernando kung saan naroroon ang bagong target ko. Ikaw talaga, boss. Pagdating sa babae, ang lakas-lakas mo. Pero dito sa anak ni Fernando, sa tingin ko, mahihirapan kang paamuhin siya. Wala pang babaeng tumatanggi sa akin. Yang Camille na yan, hindi matatapos ang linggong to na papayag siya sa gusto ko. Camille's point of view. Kaalis lang nila Papa nang makarinig ako ng mga katok sa pinto. Sa pag-aakalang bumalik sila at may nakalimutan, kaya't hindi ako nag-abala pang magpalit ng damit. Ngunit nanlaki ang mga mata ko nang mapagbuksan ng pintuan si Mr. Arevalo. Nakangiti siya sa akin ng ubod ng lapad, sabay hagod ng tingin. Mabilis kong niyakap ang sarili gamit ang dalawang kamay. Pakiramdam ko na mga sandaling yon ay may kung anong naghahabulan sa loob ng dibdib ko. Kayo po pala, Mr. Arevalo. Wala ho rito sila, Papa. Kakaalis lang nila eh. Baka mamayang hapon pang balik nila. Hindi naman ang papa mong sadya ko, kung hindi ikaw. Nandito ako para tanungin ka. Kung napag-isipan mo na bang sinabi ko sa'yo. Pasensya na po. Kung anong sinabi ko sa inyo, iyon rin ang sasabihin ko ngayon. Hindi ako pumapayag sa gusto nyo. Bakit naman ayaw mo? Ayaw mo bang tulungan ng papa mo? Napakasimple lang, Camille. Isang gabi, pagkatapos nun wala na kayong utang sa akin. Hindi pa ako nasisiraan ng ulo para pumayag. Oo, mahal kong papa ko at gusto ko siyang tulungan. Pero hindi gamit ang katawan ko. Marami pang paraan para mabayaran ka namin. Really? Katulad ng ano, Camille? Nakahanda ako magpaalipin sa inyo. Pagsisilbihan ko kayo. Lahat ng gusto nyo gagawin ko. Maliban lamang sa isang bagay. Hindi ko kailangan ng alipin. Marami na akong alipin.
Ang gusto ko, ikaw Camille. Kung tutuusin napakadali lang bakit tila nahihirapan ka pa. Dahil hindi madali ang gusto nyo. Utang na loob Mr. Arevalo, malis na nga kayo. Bumalik na lang kayo kapag nandito na ang mga magulang ko. Bueno, kung iyan talagang desisyon mo, hindi na kita pipilitin. Hintayin mo na lang bukas ang gagawin ko sa pinakamamahal mong ama. Magdamag akong hindi nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko mga salitang binitawan ni Mr. Arevalo. Buong gabi akong nakahiga sa kama. Nakatitig sa kisame. Iniisip ko si Papa, si Mama, at ang sarili ko. Pakiramdam ko, isang maling galaw lang, isang maling desisyon, tuluyan na kaming lulubog. Kinabukasan ay pilit akong bumangon. Kahit pakiramdam ko ay wala akong lakas. Habang kumakain, bigla ay may narinig kaming sirena. Nagkatinginan kami nila Mama, tapos si Papa. Parang sabay-sabay kaming kinabahan. Dahan-dahan akong tumayo't lumapit sa bintana. Pagdungaw ko, nakita kong 2 sasakyan ng pulis na papasok sa gate ng bahay namin. Nanlambot ang buong katawan ko. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may masamang mangyayari. Kahit hindi ko pa alam kung ano yun, ramdam ko na agad. Maya-maya pa'y may narinig kaming mahihinang katok sa pintuan. Parang huminto ang oras sa sandaling yon. Walang gustong gumalaw. Walang gustong magsalita. Si Papa ang unang tumayo. Pilit inaayos ang sarili bago dahan-dahang lumapit sa pinto. Sumunod kami ni Mama sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko na agad na may masamang mangyayari. Pagbukas ni Papa ng pinto, 2 pulis ang bumungad sa amin. Lalong nanlambot ang katawan ko. Parang biglang nawalang lakas ng katawan ko nang magsalita ang isa sa kanila at sabihing inaaresto si Papa. Hindi ko agad naintindihan ang mga salitang yon. Parang umalingaw-ngaw lang sila sa tenga ko. Paulit-ulit hanggang sa tuluyan akong natauhan. Inaaresto si Papa ng mga pulis. Bago pa man makapagsalita si Papa, ay pinusasan na siya ng isang pulis. Nakita ko kung papaanong bumagsak ang balikat niya. Kung papaano siyang iginiya palabas ng bahay na parang isang kriminal. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Umiyak ako. Si Mama halos mapaupo sa sahig habang pilit na tinatawag ang pangalan ni Papa. Pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko sa loob ng ilang segundo. Wala akong nagawa kung hindi sundan sila palabas ng bahay. Sabay kaming mag-ina na umiiyak habang hinahatak si Papa patungo sa kotse ng pulis. Hindi ko na alam kung saan ako huhugot ng lakas. Pero isang bagay lang malinaw sa isip ko. Pagdating namin ni Mama sa presinto, doon ko tuluyang naramdaman ng bigat. Sa labas pa lang, ramdam ko na ang lamig ng lugar. Hindi lang dahil sa aircon, kung hindi dahil sa pakiramdam na parang may masamang balitang naghihintay sa loob. Pagpasok namin, agad kong nakita si Papa. Nasa loob ng isang selda. Hindi ko kinayang tingnan siya. Ang lalaking tinitingala ko, ang lalaking sandigan ng pamilya namin. Ngayon ay nakaupo sa malamig na semento na parang isang kriminal. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko na napahakbang palapit. Pero sa bawat hakbang, mas lalo akong nanghihina. Pakiramdam ko, kung titingnan ko pa siya ng matagal, tuluyan akong babagsak kaya't umiwas ako ng tingin. Hindi dahil ayaw ko siyang makita, kundi dahil mahal ko siya. At masakit ang makita siya sa ganoong kalagayan. Lumapit si Mama kay Papa at agad na umiyak. Hinawakan ng rehas ng selda na parang gusto niyang hilahin yun palayo. Na sa isang iglap ay maaari niyang palayain si Papa. Ako naman, nakatayo lang sa gilid, tahimik. Habang nakikita ko silang dalawa, doon ko tuluyang naintindihan ang sitwasyon namin. Ako ang pinakamadaling paraan para matapos ang lahat ng ito. Habang nakatayo roon, unti-unting nabuo ang isang desisyon sa isip ko. Isang desisyong na matagal ko na sanang ginawa pero pinili kong magmatigas. At ito ang naging bunga. Hindi ko kayang makitang araw-araw na nahihirapan ang mga magulang ko, lalo na si Papa. Hindi ko kayang panoorin si Papa na mabulok sa kulungan. Kung kaya ko naman siyang matulungan pala. Dahan-dahan akong lumapit kay Mama. Mahinahon kong hinawakan ang kamay niya. Nagpaalam ako sa kanya na aalis ako. Sinabi ko na may pupuntahan lang akong sandali. Hindi ko sinabi ang totoo. Napupuntahan ko ang lalaking dahilan ng lahat ng ito. Saan ka pupunta, Camille? May aasikasuhin lang ako, Mama.
Promise, babalik rin ako kagad. O siya, sige, mag-iingat ka. Bumalik ka kagad ha. Opo, Mama. Niyakap ko muna ng mahigpit si Mama bago umalis. Pagdating sa mansyon ni Mr. Arevalo, agad akong sinalubong ng isang katulong. Hindi siya nagtanong kung sino ako. Basta na lang niya akong pinapasok sa loob. Habang naglalakad sa mahabang hallway ng mansyon, lalo akong kinabahan. Sobrang laki ng bahay at sobrang tahimik. Hindi nagtagal ay narinig ko ang mabibigat na yabag ng paa mula sa itaas. Tumingala ako. Doon ko siya nakita, si Mr. Arevalo. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Tangan ng baso ng alak. Nakangiti siya sa akin. Paglapit niya sa akin, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Mas lalo kong naalala ang mga salitang binitawan niya noong una kaming nagkita. Huminto siya sa harap ko. Tahimik lang niya akong tinitigan. Parang sinusukat niya ang bawat galaw ko. Parang sinusuri kung hanggang saan ang kaya kong ibigay. Sa sandaling yon, gusto kong umatras. Gusto kong tumakbo palabas ng mansyon. Gusto kong kalimutan ng lahat at magtago sa kung saan walang makakakita sa akin. Pero naalala ko si Papa. Ang itsura niya sa loob ng selda. At doon ko tuluyang tinanggap ang katotohanan na hindi ko ito gagawin para sa sarili ko. Gagawin ko to para sa kanila at para sa pamilya namin. Pumapayag na ako sa gusto mo. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Dahan-dahan niyang ibinaba ang baso sa mesa at lumapit siya sa akin. Parang sinisigurado niyang mararamdaman ko ang bawat segundo ng tensyon. Talaga? Tumango ako kahit nanginginig ang tuhod ko. Pumapayag na ako sa gusto mo, kapalit ng kalayaan ng papa ko. Lalong lumapad ang ngiti niya. Good choice, Camille. Kailan natin gagawin? Ngayong gabi, 7 p.m. Okay. Be ready. Paglabas ko ng mansyon, doon ko lang naramdaman ang bigat ng ginawa kong desisyon. Huminga ako ng malalim pero parang kulang pa rin ang hangin. Parang kahit ilang beses akong huminga, hindi pa rin sapat para mawala ang kaba ko. Pero kailangan kong bumalik sa presinto. Kailangan kong sabihin kay Mama ang totoo. Pagdating ko ron, nadatnan ko siyang nakaupo sa waiting area. Namumugto ang mga mata sa kakaiyak. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Camille! Anak! Saan ka ba nagpunta? Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Mama, may sasabihin ako sa inyo. Napansin niyang nanginginig ang boses ko. Umupo kami sa isang gilid, malayo sa ibang tao. Huminga muna ako ng malalim bago ko ibinulalas ang lahat. Pinuntahan ko po si Mr. Arevalo. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Bakit? May deal na ho kami. Anong deal? Tungkol ba ito sa inaalok niya sa'yo? Yes, Mama. Pumayag na ako sa gusto niya. Kapalit ng kalayaan ni Papa. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang mukha ni Mama. Bigla siyang tumayo. Hindi, Camille. Hindi po pwede. Hindi ako papayag. Hinawakan niyang magkabilang braso ko. Anak, wag naman oh. Wag mong gagawin yan. Hindi kita pinalaki para ibigay ang sarili mo sa lalaking yon. Wala tayong choice. Hawak ni Mr. Arevalo ang kalayaan ni Papa. Meron, anak. Lagi namang may choice eh. Sa sitwasyon natin, Mama, wala. Tanging si Mr. Arevalo lang ang may choice. Mas gugustuhin ko pang manatili ang papa mo sa kulungan kaysa ibigay ang sarili mo sa taong yon. Parehas ko kayong mahal, Mama. Panahon na po para ako naman ang magsakripisyo para sa inyo. Isang gabi lang naman at pagkatapos nito, malaya na tayo. Wala na tayong utang na iisipin. Pero naman, anak. Ayos lang po, Mama. Buo ng desisyon ko at hindi na yun magbabago. Mabilis na lumipas ang oras. Oras na para umalis at gawin ng isang bagay na ni minsan, hindi ko naisip na gagawin ko. Palabas na ako ng pintuan nang habulin ako ni Mama at yakapin. Naririnig kong mahina niyang pag-iyak. Wag ka nang umiyak, Mama. Ang mahalaga bukas makakalabas na si Papa at wala na tayong utang kay Mr. Arevalo. Pero anak naman, paano ka? Huwag niyo po akong alalahanin, Mama.
kaya kong sarili ko. Oo, aaminin kong masakit to sa akin pero para kay Papa, kakayanin ko po. Iisipin ko na lang na isang masamang panaginip lang. At bukas pagising ko, makakalimutan ko rin ang bangungot na ito. Napakabait mong anak. Mahal na mahal ka namin. Mag-iingat ka, Camille. Salamat, Mama. Mahal na mahal ko rin kayo ni Papa. Nang marating ko ang mansyon ni Mr. Arevalo, agad akong nag-doorbell. Pinagbuksan ako ng guard at pinapasok sa loob. Sinalubong ako ng isang katulong at sinamahan sa kwarto ni Mr. Arevalo. Pagkapasok ko sa kwarto, agad ko siyang nakitang nakaupo sa sofang naroroon. Mabuti naman at tumupad ka sa usapan natin. May isang salita ako at pag sinabi ko, gagawin ko. Good girl. Ako munang mauunang maligo. Pagkatapos ko, ikaw naman. O kung gusto mo, sabay na tayong maligo para... Hindi na, mauna ka na. Hindi ako sanay na maligo ng may kasabay. Maagap kong putol sa sasabihin niya. Habang hinihintay siyang matapos maligo, naisipan kong buksan ang alak na naroroon. Naisip ko na mas maganda kung nakainom ako para hindi ko maramdaman at maalala ang gagawin namin. Hindi ako sanay uminom, ni minsan hindi pa ako nalasing. Pero ngayong gabi, gusto kong malasing nang sa ganun, hindi ko maalala ang gagawin namin. Sunod-sunod ang ginawa kong paglagok ng alak. Tiniis kong mapait na lasa. Kailangan ko itong gawin para sa sarili ko. Kung malasing ako, baka mas madali. Baka hindi ko maramdaman ang sakit. Baka hindi ko maalala ang bawat sandali. Hindi nagtagal, nakaramdam ako ng pagkahilo. Parang umiikot ang paningin ko. Humigpit ang hawak ko sa braso. Huminga ako ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Pero hindi nawawala ang kaba. Bigla kong narinig ang pagbukas ng pinto ng banyo. Napalingon ako. Lumabas si Mr. Arevalo. Basa pang buhok niya. May tuwalyang nakapulupot sa bewang. Tumutulo pang tubig sa katawan niya. Sa sandaling yon, parang gusto ko nang tumakbo palabas ng mansyon niya. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Naririnig kong sariling paghinga ko. Pinilit kong tumingin sa kanya kahit nanlalabo ang mga mata. Sa loob-loob ko, paulit-ulit akong nagdarasal. Sana matapos na to. Sana bukas pagising ko tapos na ang lahat. Ibinaba ko ang hawak na baso sa mesa. Nanlalamig ang mga kamay ko. Sa puntong ito, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Bakit ka uminom? Dahil gusto ko. Bakit? Bawal ba? No, mag-shower ka na. Malamig niyang utos sa akin. Inubos ko munang laman ng baso bago pumasok sa loob ng banyo. Sinadya kong magtagal nang sa ganun, may oras pa akong mag-isip. Halos isang oras rin akong nanatili sa loob ng banyo bago nagpa siyang lumabas. Pagkalabas ko, naabutan ko siyang abala sa laptop. Nagsalita ito kahit hindi ako nililingon. Ang akala ko nakatulog ka na sa loob ng banyo. Pasensya na po, matagal talaga akong mag-shower. Pagsisinungaling ko, mabuti na lamang at hindi na siya nagsalita. Sinara niya ang laptop at inilagay sa center table na naroroon saka tumayo. Pinasadahan niya ako ng tingin. Ramdam ko ang pagnanasa sa mga mata niya habang nakatingin sa katawan ko. Inilang hakbang lang niyang pagitan namin. Nang nasa harapan ko na siya, kaagad niya akong hinapit sa bewang. Dahilan upang mapasubsob ako sa malapad niyang dibdib. You're so beautiful, pabulong niyang sabi. Inumpisahan niya akong halikan sa leeg pataas sa punong tenga. Gusto ko siyang pigilan pero hindi pwede dahil may kasunduan na kami. Ang kalayaan ni Papa ang nakasalalay rito. Kaya't kahit mahirap, kailangan kong gawin at wala nang atrasan ito. Nanlaki biglang mga mata ko nang sakupin niya ang labi ko. Mapusok, mapaghanap na may kasamang panggigigil ang iginagawad niyang halik sa akin. First time kong mahalikan. Hindi ko inaasahan na ganito palang pakiramdam. Pakiramdam ko may kung anong init ang unti-unting nabubuhay sa katawan ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa epekto ng alak na ininom ko o dahil sa ginagawa ni Mr. Arevalo. Nang maramdaman itong hindi ako tumutugon sa mga halik niya, ay saglit niyang iniwan ang labi ko at nagsalita. Alam kong wala ka pang karanasan sa pakikipagtalik. But don't worry, akong bahala sa iyo, Camille. Gagawin kong lahat para hindi mo makalimutan ang gabing ito at sisiguraduhin ko na mag-e-enjoy ka sa gagawin natin.
Hindi na niya hinintay na makasagot ako. Mabilis niyang sinakop ang labi ko habang ang isang kamay nag-uumpisa ng maglakbay sa katawan ko. Napasinghap ako nang maramdaman ang mainit niyang palad sa loob ng suot kong blouse. Dahilan upang masabunutan ko siya. Akala ko'y magagalit siya pero hindi yun nangyari. Sa halip, mas lalo pa nitong pinagbuti ang ginagawa. Ilang sandali pa, narinig ko ang pagkapunit ng suot kong blouse. Tatakpan ko sanang dibdib ko ngunit maagap niya akong pinigilan. Hayaan mo lang Camille na makita kong katawan mo. Hindi mo kailangang mahiya sa akin. Remember, tayong dalawa lang nandito. Solo natin ang kwarto. Lahat pwede nating gawin. Nagulat na lang ako nang pungkuin niya ako at maingat na inihiga sa kama. Mabilis ang kilos nitong hinubad ang mga kasuotan at pagkatapos ay umibabaw sa akin. Inumpisahan niya akong halikan sa labi, pababa sa dibdib, na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa akin. Napasigaw na lang ako sa sakit nang tuluyan niyang mapag-isa ang mga katawan namin. Pinaliguan niya ako ng maliliit na halik sa pisngi. Pakiramdam ko kahit papano nabawasan ng sakit. Ilang sandali pa, nawala na ang sakit at napalitan ng hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. Hanggang sa sabay na naming narating ang tinatawag na rurok ng kaligayahan. Nang gabing yun, ilang beses niya akong inangkin hanggang sa mapagod siya at makatulog sa tabi ko. Kinaumagahan ay nagising akong masakit ang ulo. Siguro dahil sa alak na ininom ko kagabi. Tatayo na sana ako nang mapadaing ako sa sakit sa bandang gitna ko. Doon ko lang naalalang nangyari sa amin ni Mr. Arevalo nang nagdaang gabi. Hindi ko inaasahan na kahit may edad na ito ay mahilig pa rin. At hindi lang yon, kaya nito kahit ilang round pa. Maingat akong tumayo. Ayokong makalikha ng kahit na anong maliit na ingay. Isa-isa kong dinampot ang nagkalat kong mga damit at nagbihis sa banyo. Paglabas ko'y gising na si Mr. Arevalo. Nakabihis na rin to. Tinapunan niya ako ng tingin bago nagsalita. Ipapahatid na kita kay Salvador, malamig niyang sabi. Hindi na kailangan. Kaya kong umuwi mag-isa. Nagawa ko ng gusto mo, sana naman gawin mong parte mo. Don't worry Camille, may isang salita ako. Mamaya lang makakauwi na ng bahay niyo, ang papa mo. Salamat, aalis na po ako. Tatalikod na sana ako nang muli siyang magsalita. Mamaya ka na umalis, sabayan mo muna ako mag-breakfast. Pasensya na po pero hindi pwede. Aalis na ako. Wala na kaming utang sa inyo, sana. Hindi na rin muling mag-cross pa ang mga landas natin. Malalaki ang mga hakbang na lumabas ako ng kwarto ni Mr. Arevalo. Habang nasa biyahe, hindi ko mapigilan ang sariling maiyak. Wala na ang puri ko na ilang taon kong iningatan. Hindi na matutupad ang pangarap ko na maikasal sa lalaking mahal ko at malinis. Pero hindi ako nagsisisi sa ginawa ko dahil kapalit naman ito ang kalayaan ng pinakamamahal kong ama. Pagdating sa bahay, agad akong sinalubong ni mama ng isang mahigpit na yakap. Kahit papano'y gumaan ang kalooban ko. Nagpaalam ako kay mama na papasok muna sa kwarto ko. Pagkapasok ko, dumiretso ako ng banyo at tumapat sa shower. Gusto kong maalis ang bakas ng mga halik ni Mr. Arevalo. Gusto kong linisin ang katawan ko. Nang matapos maligo, pinili ko nilang magkulong muna sa kwarto. Gusto kong mapag-isa. Hapunan nang lumabas ako. Napangiti ako nang makita si Papa. Papatakbo ko siyang niyakap habang tahimik na umiiyak. Masaya ako, Papa. Sa wakas malaya na rin kayo. Dahil to sa'yo, anak. Pero sana hinayaan mo na lang akong mabulok sa kulungan. Deserve ko naman ang makulong. Dahil may kasalanan ako. Pero ikaw, hindi. Hindi mo deserve na ibigay ang sarili sa lalaking yon. Ayos lang po, Papa. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Masaya ako na natulungan kita. Mahal na mahal kita, Papa. Mahal na mahal din kita, anak. Pangakong magbabago na ako. Hindi na ako magsusugal. Hindi ko sasayangin ang sakripisyong ginawa mo. Salamat, Papa. Masaya akong marinig yan galing sa inyo. Miguel's point of view. Pagkatapos ng gabing may nangyari sa amin ni Camille, tinupad ko ang usapan namin. Kaagad na inutusan ko si Salvador na ayusin ang lahat ng papeles para makalaya si Fernando sa kulungan. Ayokong may masabi ang kahit na sino na hindi ako tumutupad sa salita. Nang makarating sa akin ang balitang nakalabas na ang ama ni Camille, wala akong naramdamang saya o tagumpay. Hindi ko naramdaman ng galit. Sa halip,
Isang uri ng katahimikan ang bumalot sa akin. Isang katahimikan na hindi ko maipaliwanag. Parang may isang bagay ang natapos, pero may mas malaking bagay na nagsisimula pa lang. Hindi na ako muling nagpunta sa bahay nila. Hindi na rin ako nakibalita sa kanila, lalo na kay Camille. Simula ng huli naming pag-uusap, wala na akong naging balita kay Camille. Hindi ko alam kung kamusta na siya, kung okay na bang pamilya nila, kung nakabalik na ba sila sa dating buhay, o kung gabi-gabi pa rin siyang dinadalaw ng alaala ng gabing pilit naming kinakalimutan. Sa halip na isipin siya, nagpakabisi ako sa trabaho. Hanggang sa dumating ang isang biglaang business trip sa Europe. Halos 2 buwan akong nanatili sa Europe. Araw-araw puro negosyo. Sa umaga meeting, sa gabi dinner kasamang mga kliyente. Pagod na pagod ang katawan ko, pero mas pagod ang isip ko. Pagbalik ko ng Pilipinas, halos wala akong pahinga. Sunod-sunod agad ang trabaho. Parang ayokong bigyan ng pagkakataon ng mundo na huminto at mag-isip. Hanggang sa isang araw tinawagan ako ng matalik kong kaibigan, si Mike. Ikakasal na raw siya at gusto niya akong maging best man. Sandali akong natahimik sa kabilang linya. Matagal na akong hindi uma-attend ng kasal. Matagal na rin akong hindi nakakatayo sa altar bilang saksi sa pagmamahala ng iba. Pero pumayag ako. Siguro dahil sa kaibigan ko. Siguro dahil gusto kong ipaalala sa sarili ko na may mga taong pinipiling magmahal. Hindi dahil sa obligasyon, kung hindi dahil gusto nilang sumaya. Habang inaayos ko mga kailangang gawin bilang best man, hindi ko maiwasang mapaisip sa dami ng kasal na nakita ko, sa dami ng babaeng dumaan sa buhay ko. Bakit si Camille ang hindi ko makalimutan? Hindi ko siya minahal. Pero bakit sa tuwing may tahimik na sandali, siya pa rin ang bumabalik sa isip ko? Siguro dahil sa kanya ko unang naranasan ang pakiramdam na hindi lahat ng bagay kayang bilhin ng pera. Dumating ang araw ng kasal ni Mike. Maaga pa lang nasa venue na ako. Suit ang suit niya mismo na siyang pumili para sa akin bilang best man. Congrats pare! Sabi ko habang tinatapik ang balikat niya. Salamat bro, ikaw na ang next. Biro niya. Uy, Miguel! Kailan ka naman mag-aasawa? Napatingin silang lahat sa akin. Hindi ko pa alam. Diretso kong sagot. Hindi mo alam? O ayaw mo lang? Tukso ni Mike. Napangiti ako ng bahagya. Siguro, both. Tumawa sila. Grabe ka naman Miguel, sabi ni Randy. 5 years na lang 50 ka na. Baka by that time hindi mo na kayang gumawa ng bata ah. Sabay-sabay silang nagtawanan. Seryoso bro, hindi naman pwedeng habang buhay na mag-isa ka lang. You need someone. Hindi agad ako sumagot. You know me, hindi ako madaling magtiwala. And I don't like forcing things. Pero hindi pa rin pwedeng forever kang tatakbo. Napabuntong hininga ko. Maybe he's right. For years, ginawa kong dahilan ng trabaho. Ginawa kong dahilan ng pagiging busy. Ginawa kong dahilan ng pagiging independent. Pero ang totoo, baka natatakot lang talaga ako. Takot na masaktan. Takot na isang araw, may isang babaeng papasok sa buhay ko at tuluyang babago sa tahimik kong mundo. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, napansin kong maraming magkasintahan sa paligid. May magkakayakap at may magkakahawak kamay. Guys, mauuna na ako, sabi ko. Ang aga pa, reklamo ni Randy. Pagod lang, palusot ko. Paglabas ko ng reception, sinalubong ako ng malamig na hangin. Huminga ako ng malalim, tumingala sa langit. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, tinanong ko ang sarili ko. Hanggang kailan ako magiging ganito? 2 linggong lumipas mula nang ikasal si Mike. Araw ng Sabado nang makarinig ako ng mahihinang katok sa pinto. Nang buksan ko, si Manang Lagring ang nakita ko. Sir Miguel, pasensya na sa istorbo eh. May bisita po kasi kayo sa baba. Bisita? Nang ganito kaaga? Sino ba yun? Medyo naiirita kong tanong kay Manang. Sir, si Miss Camille po. Si Camille? Tanong ko, hindi makapaniwala. Opo sir, nasa sala po siya. Napaisip ako kung bakit siya nandito. Anong sadya niya sa akin? Pagbaba ko sa hagdan, nakita ko siya agad. Nakatayo sa may bintana ng sala suot ang simpleng damit. Hawak ang bag ng mahigpit. Camille?
Tawag ko, bahagyang naguguluhan. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Nagtagpo ang mga mata namin. Sandaling katahimikan ang nangyari. Good morning po, Mr. Arevalo. Mahina niyang bati. Good morning too. What are you doing here? Umupo siya sa sofa. Halatang kinakabahan. Ako naman, nanatiling nakatayo. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumapit o manatili sa kinatatayuan ko. Hindi ko rin po alam kung tama bang pumunta ako rito, sabi niya habang nakatingin sa mga kamay niya. Pero kailangan kitang makausap eh. May importante akong sasabihin sa inyo. About what? Buntis ho ako, Mr. Arevalo. Nagbungang nangyari sa atin ng gabing yun. Hindi ako nakapagsalita. Nakatayo lang ako sa harap niya. Parang isang estatwang hindi makagalaw. Buntis siya. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay ko, siya lamang nabuntis. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o kung magagalit. Ang alam ko lang, bigla akong naguluhan. Are you sure? Tumango siya. Walang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Hindi ho ako pupunta rito kung hindi ako sigurado. Hindi ito biro, Mr. Arevalo. Damn it. Bulong ko sa sarili. Hindi pa man ako tuluyang nakakabawi sa pagkagulat nang muli siyang nagsalita na ikinatayo ko. Kailangan mo akong panagutan, Mr. Arevalo. Hindi pwedeng lumabas ang anak ko sa mundong to nang walang ama. What? Sa tingin mo ba'y gusto ko ito? Hindi. Ginagawa ko ito para sa anak ko na anak mo rin. Ayokong pag-usapan at pagchismisan na nabuntis at walang amang anak ko. Alam mo ba kung gaano kalaki hinihingi mo sa akin? Alam ko ho yun. Parehas lang naman tayo, Mr. Arevalo. I'm sorry, Camille, pero hindi kita pwedeng pakasalan. Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan. Bata pa ako. Marami pa akong pangarap sa buhay. Pero dahil dito, hindi ko na yun magagawa pa. I'm so sorry, Camille. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito na mabubuntis ka. Ganito na lang. Pagkapanganak mo, kukunin ko sa iyong bata. Ako magpapalaki sa kanya. Babayaran kita kahit na magkanong gusto mo para makapagsimula ka ng bago mong buhay. Habang ipinagbubuntis mo siya, akong bahala sa mga gastos. Ang gagawin mo lang ingatan ng anak ko. Hanggang sa maipanganak mo siya. Camille's point of view. Isang malakas na sampal ang ipinatikim ko sa pagmumukha ni Mr. Arevalo. Hindi ko nagustuhan ang mga sinabi niya. Hindi isang hayop ang anak ko na basta ko nalang ibibigay. Kahit siya pang ama nito. Ako ang ina. Ako ang higit na may karapatan sa anak ko at magdidesisyon para sa kanya. Bakit mo ako sinampal? Alam mo ba na wala pang nakakasampal sa mukhang to? Galit niyang sabi pero hindi ko yun pinansin. Wala akong pakialam. Kung hindi mo ako pananagutan, hindi mo makukuhang anak ko. Tahim ko siyang tinalikuran at mabilis na lumabas ng mansyon. Pagdating ko sa bahay, diretso agad ako sa kwarto. Isinara kong pinto at doon na tuluyang bumigay ang katawan ko. Umupo ako sa kama at doon ako umiyak ng umiyak. Bakit naging ganito ang buhay ko? Ano bang kasalanan ko? Hindi pa alam nila mama at papa ang tungkol sa pagbubuntis ko. At sa bawat segundong lumilipas, lalo pa akong kinakain ng takot. Papaano ko sasabihin sa kanila ang tungkol sa kalagayan ko? Papaano ko haharapin ang sasabihin ng mga taong nakakakilala sa akin? Pagkatapos ng tanghalian, doon ko na pagdesisyonan na kausapin sila mama. Hindi ko na kayang itago pa. Tinawag ko sila sa sala. Mama, Papa, mahina akong sabi habang nakatayo sa harap nila. Agad silang tumingin sa akin. Napansin siguro nila ang pamumula ng mata ko at ang panginginig ng boses ko. May sasabihin po ako sa inyo. Dagdag ko. Napatingin sila sa isa't isa bago muling bumaling sa akin. Ano yun, anak? Tanong ni Mama. May halong pag-aalala sa boses. Napahigpit ang hawak ko sa gilid ng damit ko. Huminga muna ako ng malalim bago tuluyang nagsalita. Buntis po ako. Parang tumigil ang mundo ng sandaling yon. Hindi agad sila nakapagsalita at si Mama ang unang tumayo at lumapit sa akin. Hindi galit ang nakita ko sa mga mata niya kung hindi awa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Para bang ako'y batang nawala sa gitna ng bagyo. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Patawad po, naunahan ako ng takot. Hindi ka namin iiwan, Camille, kahit na anong mangyari.
Tama ang mama mo, anak. Tutulungan ka namin na palakihin ang anak mo. Kami ang magiging sandalan mo. Hindi ka namin pababayaan. Maraming salamat po, Mama. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. Mas mahal ka namin, Camille. Utang ko sa iyo ang kalayaan ko. Kahit papano, gumaan ang kalooban ko. Hindi man nawala ang lahat ng sakit at takot sa dibdib ko, pero malaking bagay na alam kong nasa tabi ko ang mga magulang ko. Hindi nila ako iniwan sa oras na akala ko'y tuluyan na akong guguho. Sila ang naging sandigan ko. Sa bawat yakap ni Mama at sa bawat tapik ni Papa sa balikat ko, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Ana. Ikinwento ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko, maging ang tungkol sa alok ni Mr. Arevalo. Mabutit hindi ka pumayag sa gusto ng matandang yon. Ano siya, sineswerte? Pero teka, anong plano mo ngayon na buntis ka? Tuloy ang buhay, Ana. Pagkapanganak ko, bala kong mga ibang bansa. Baka nandun ang kapalaran ko. You mean magtatrabaho ka doon? Oo, sila mama at papang mag-aalaga sa anak ko habang wala ako rito. Ang bala ko, hanggang 3 taon lang ako roon. Pag nakaipon ako, uuwi na ako at magnenegosyo na lang kasamang mga magulang ko. Sa tingin ko, hindi mo kailangan gawin yan. Remember, mayaman si Mr. Arevalo at ang anak mo ang nag-iisang tagapagmana niya. Anong sinasabi mo, Ana? Hindi kita maintindihan. Ang sinasabi ko is ang anak mo lang naman ang tagapagmana ni Mr. Arevalo. Lahat ng yaman niya mapupunta sa anak mo. Hindi kailangan ng anak kong yaman ng ama niya. Ang kailangan niya, ama nakakalingat gagabay sa kanyang paglaki. Mangyayari yun, friend, kung gagawa ka ng paraan. Tulad ng sinabi ko kanina, ang anak mong tagapagmana. Kaya kailangan mong gumawa ng paraan para mapalapit kay Mr. Arevalo. Sinasabi mo ba na paibigin kong matandang yun? Pwede, pero kahit hindi na, kasi ikaw naman ang ina ng anak niya. Kahit hindi kayo maging mag-asawa, okay lang. Dahil nasa sayo naman ang anak ninyo. Hindi ko naman kailangan ng yaman niya. Ang kailangan ko siya. Siya ang maging ama sa anak namin. Pero ayaw naman niya. Kung ayaw niya ediwag, kaya kong palakihin ang anak ko kahit wala siya. Kung ako sa'yo, dun ka tumira sa mansyon niya. Siyang ama ng anak mo. Kailangan kanyang alagaan. Natahimik ako bigla't napaisip sa sinabi ni Ana. May point to. Bakit nga ba hindi? Para naman sa anak namin ang gagawin ko. Kinahaponan pag uwi ko ng bahay, agad kong inimpake ang ilan sa mga gamit ko't inilagay sa maliit na maleta. Nagulat si Mama nang makitang ginagawa ko. Nagtatanong ang mga mata nitong tumingin sa akin. Aalis ka? Saan ka pupunta, anak? Oo, Mama. Aalis ako. Pupunta ako sa mansyon ni Mr. Arevalo. What? Anong gagawin mo dun? Doon ako titira. Siyang ama ng anak ko. Obligasyon niyang alagaan ako habang nagbubuntis ako. At higit sa lahat may karapatan ng anak ko sa lahat ng yaman niya. Nandoon na tayo, Camille. Pero iba ang sinabi niya sa'yo nang pinuntahan mo siya, hindi ba? Baka isipin niyang ginagamit mo pang anak ninyo para sa pera. Wala ho akong pakialam sa iisipin niya. Ang mahalaga sa akin ang kinabukasan ng anak ko. Yun lang. Pero Camille, huwag kayong mag-alala sa akin, Mama. Alam ko kung ginagawa ko. Basta't ipagdasal niyo na lang ako. Wala ngang nagawa si Mama kung hindi ang pumayag sa gusto kong gawin. Para sa akin, walang mali sa gagawin ko. Iniisip ko lang magiging kinabukasan ng anak ko. Miguel's point of view. Isang umaga, habang naghahanda akong pumasok sa opisina, biglang kumatok si Manang Lagring sa pinto ng kwarto ko. Pagkabukas ko ng pinto, agad niyang sinabi ang dahilan ng pag-akyat niya. Nasa baba si Camille at may dalang maleta. Hindi na ako nag-aksaya ng sandali. Mabilis akong lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan. Pagdating sa living room, naabutan ko siyang nakaupo sa sofa. Hawak ang maliit na maleta sa tabi niya. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Tahimik lang ako habang tinitingnan siya. May kung anong bumalik sa alaala ko. Ang gabing pilit kong ibinabaon sa limot. Ang gabing akala ko tapos na. Pero eto siya ngayon, nakatayo sa harapan ko. Bit-bit ang isang katotohanang hindi ko na kayang takasan. Hindi agad ako nagsalita. Hinayaan ko munang mangibabaw ang katahimikan sa pagitan namin. Sa ilang segundo, pakiramdam ko taon ang lumilipas. Pinalipas ko pang ilang segundo bago nagsalita. Naupo ako sa tapat niya. Kaya ka ba nandito para sabihin sa akin na pumapayag ka na sa gusto ko? Lakas loob kong tanong sa kanya, ngunit umiling siya.
Kung hindi iyon, ano? At saka bakit may dala kang maleta? Saan ka ba pupunta? Simula ngayong araw na to, dito na ako titira sa mansyon mo. Napatayo ako bigla sa sinabi niya. Pakiramdam ko, nalunok kong sarili kong laway. Ano? Bakit? Naguguluhan kong tanong. Ikaw ang ama ng anak ko. Obligasyon mong alagaan ako. Ikaw ang sasama sa akin sa lahat ng check-ups ko. No! Hindi ka pwedeng tumira dito. Katulad ng sinabi ko sa iyo nung huli tayong mag-usap, ako ang bahala sa lahat ng gastos. Ang gagawin mo lang, dalhin ang 9 na buwan ng anak ko. Pagkapanganak mo, kukunin kong anak ko at babayaran kita sa halagang gusto mo. Yun lang ang pwede kong gawin. Huwag kang mag-expect ng iba pa. Hindi ako naghahangad ng kahit na ano. Ang ginagawa ko para sa anak ko na anak mo. Ang gusto ko lang, tumira dito at alagaan mo dahil yun ang responsibilidad mo bilang ama ng anak ko. Ang akala ko ay nagbibiro lang si Camille. Pero nang makita kong seryosong mukha niya, doon ko napagtanto na seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya. Hindi pwedeng basta na lang siyang lilipat sa bahay ko na parang normal lang ang lahat. Marami akong dahilan. Ang reputasyon ko, ang katahimikan ng buhay ko, at higit sa lahat, ang komplikasyon at tiyak na idudulot nito. Sinubukan kong maging kalmado habang nagsasalita. I don't think that's a good idea, Camille. Hindi ganito ang solusyon sa problema natin. Whatever. Kahit na anong sabihin mo, dito lang ako at hindi mo ako mapapaalis. Fine, you can stay here. Pero may rules tayo, Camille. This isn't a normal setup. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang sabihin yon. Siguro para ipaalala sa sarili ko na hindi ako tuluyang pumapayag sa sitwasyon. Pinapagamit ko sa kanyang guest room. Tahimik kaming naglakad papunta ron. Inutusan ko si Manang Lagring na ihanda ang kwarto. Nang maiwan na kaming dalawa sa loob ng kwarto, bigla akong nakaramdam ng ilang. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin. Hindi ko alam kung paano ako kikilos bilang taong may pananagutan sa kanya at sa batang dinadala niya. So, make yourself comfortable. This is your room. If you need anything, just tell Manang Lagring. Or me. Ngumiti siya ng bahagya. Dahil sa biglaang pagdating ni Camille, tuluyan na akong hindi nakapasok sa opisina. Nag-cancel ako ng lahat ng meetings para sa araw na yon. Hindi dahil wala akong oras kung hindi dahil wala akong konsentrasyon. Habang nasa loob ako ng study room, pilit kong inaayos sa mga papeles sa mesa. Pero wala akong maintindihan sa mga inaayos ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan mananatili si Camille dito. At lalong hindi ko alam kung paano haharapin ang responsibilidad ko sa kanya. Hindi naging madali sa akin na makasama si Camille sa iisang bahay. Sanay akong mag-isa. Sanay akong umuwi ng bahay na tahimik. Walang kailangang isipin kung hindi ang trabaho at sarili ko lang. Ngayon sa bawat sulok ng mansyon ay may presensya na hindi ko nakakasanayan. Isang presensyang pilit kong tinatanggap kahit hindi pa ako handa. Hindi ako sanay kumain ng may kasabay. Dati kung kailan ko gustong kumain, kakain ako. Kung ayaw ko, walang magtatanong. Pero ngayon, may isang taong palaging naghihintay sa hapag. Tahimik na nakaupo, parang nagaantay kung sasabay ba ako o hindi. Sa bawat pagkain, ramdam kong ilang. Hindi dahil may ginagawa siyang mali, kung hindi dahil ako mismo ang hindi marunong makibagay. Sa isip ko, paulit-ulit kong sinasabi na hindi naman magtatagal si Camille sa bahay. Pansamantala lang to. Isang sitwasyong lilipas din. Kapag maayos ng lahat, aalis din siya at babalik ang buhay ko sa dati. Yun ang pilit kong pinaniniwalaan. Isang gabi, ginabi ako ng uwi. Marami akong kailangang tapusin sa opisina. Mga kontrata, meetings, at mga problemang ayokong dalhin pa uwi, pero wala akong choice. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang buong paligid. Walang ilaw sa sala. Malalim ng gabi. Sigurado ako natulog na si Camille. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa minibar. Kinuha ko ang bote ng alak sa kabinet. Hindi ko na binilang kung pang ilang bote na yun sa linggong yun. Basta ang alam ko lang, kailangan ko ng pampakalma. Nagsalin ako ng alak sa baso. Sunod-sunod ko itong ininom. Gusto kong lunurin ang isip ko sa bawat patak ng alak na dumadaloy sa lalamunan ko. Sa bawat pag-inom, gumagaan ang pakiramdam ko. Pagkatapos kong uminom, pakiramdam ko'y mas lalong sumisikip ang dibdib ko. Parang kahit na anong dami ng alak ang inumin ko, hindi pa rin sapat para patahimikin ang isip ko. Kaya sa halip na magkulong sa loob ng bahay, naisipan kong lumabas. Tahimik ang paligid.
Tanging hampas ng hangin at ingay ng mga kuliglig ang naririnig ko. Naglakad ako patungong swimming pool sa likuran ng bahay. Hindi na ako nag-isip pa. Basta na lang akong tumalon sa malamig na tubig. Pagbaba ko, agad akong nakaramdam ng lamig na dumampi sa balat ko. Parang iyon lang nakakapagpagising sa akin. Hindi ko alam kung ilang minuto o halos kalahating oras na akong nakababad sa tubig. Basta't ang alam ko, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Aahon na sana ako nang bigla kong marinig ang marahang kaluskos ng mga yapak sa paligid. Napatigil ako at tumingin sa direksyon ng liwanag. Doon ko nakita si Camille. Papalapit siya sa pool. Nakasuot ng swimsuit. Sapat upang mapatigil ako. Para akong naestatwa. Hindi makagalaw. Hindi makapagsalita. Nalunok kong sarili kong laway. Ramdam ko ang biglaang pag-init ng katawan ko kahit malamig ang tubig. Nagtago ako ng bahagya. Umaasang hindi niya ako mapapansin. Pinilit kong maging tahimik. Ngunit ilang sandali pa'y narinig ko ang lagaslas ng tubig. Isang senyalis na lumusong na rin siya sa pool. Naramdaman ko ang bahagyang pag-alo ng tubig nang lumapit siya. Lalo akong napatigil. Nanatiling nakalubog. Habang ang tanging iniisip ko ay kung papaano ko kukontrolin ang sarili ko sa gabing yun. Camille's point of view. Maalinsangan ng gabing yun kaya't naisipan kong lumabas at magtungo sa pool. Gusto kong magbabad ng sa ganon, maibsan ang init na nararamdaman ko. Pagkarating ko sa pool, agad akong lumusong. Hindi nga ako nagkamali, napreskuhan biglang katawan ko. Sa pag-aakalang walang tao kaya naman naglakas loob akong magsuot ng swimsuit. Alam kong hindi pa uuwi si Mr. Arevalo. Ang sabi sa akin ni Manang Lagring, baka bukas pa iyon uuwi. Nasa kasarapan ako ng paglangoy nang maramdaman na may mga matang nakatingin sa akin. Dahil dito, nagpalingalinga ako sa paligid. Tahimik naman ang buong paligid. Wala akong makitang tao maliban sa akin. May tao ba riyan? Sigaw ko ngunit wala namang sumasagot. Nagpasya kong umahon na. Medyo nilalamig na rin ako marahil dahil sa hangin. Aahon na sana ako nang mapansin ang isang anino sa bandang dulo ng pool. Nanlalaki ang mga mata ko nang makilala ko kung sinong may-ari ng anino na yon. Pakiramdam ko, biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang magtama ang mga mata namin. Mabilis akong umahon ng pool. Nakita ko na nakasunod siya sa akin. Dahil dito, mas lalo akong binilisan ng paglalakad. Sandali lang, Camille. Hintayin mo ko. Narinig kong sabi niya. Pero hindi ko siya pinansin. Sa halip, binilisan ko palalo ang paglalakad. Ngunit naabutan niya ako at mabilis na hinila. Dahil dito'y na out of balance ako. Parehas kaming bumagsak sa damuhan at akong nakaibabaw sa kanya. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nakita ko sa mga mata ni Mr. Arevalo ang pag-aalala sa akin. Ayos lang ako. Pasensya na nang dahil sa akin nasaktan ka pa ata. It's okay. Ang mahalaga safe ka't ang baby natin. Doon ko lang naamoy alak siya. Tatayo na sana ako nang pigilan niya ako. Nagulat na lang ako nang basta niyang sakupin ang mga labi ko. Sinubukan ko siyang itulak ngunit sadyang malakas siya. Ilang sandali pang naging banayad ang paghalik niya sa akin. Aminin ko man o hindi pero unti-unti akong nadadarang sa mga halik niya. Ilang sandali pa'y namalayan ko na lang na nakikipaghalikan na ako kay Mr. Arevalo. Kung kanina akong nakaibabaw sa kanya, ngayon naman siya nang nasa ibabaw ko. Naramdaman ko na dahan-dahan niyang inaalis ang suot kong swimsuit. Sa halip na tutulan ang ginagawa niya, pinili kong manahimik at hayaan siya. Hanggang sa maalis niya ito. Alam ko kung anong susunod na mangyayari ngunit wala akong ginawa. Nagpatianod na lang ako sa gusto niya. Hanggang sa tuluyang may nangyari sa amin ng gabing yon. Nang matapos namin pagsaluhan ng mainit na sandali, ay nakahiga pa rin ako sa bisig niya. Habang siya'y nakayakap sa akin. Nagsisisi ka ba sa nangyari sa atin? Ayokong magsinungaling, kaya't sinabi ko ang totoo na hindi. Oo, hindi ako nagsisisi na may nangyari sa amin. Parehas naming ginustong nangyari. Hindi naman niya ako pinilit o tinakot. Kusa akong ibinigay ang sarili ko sa kanya na walang pag-aalinlangan. Wala akong pinagsisisihan sa nangyari. Ginusto ko to at hindi mo naman ako pinilit na makipagniig sa'yo. Thank you't naging honest ka sa sarili mo. Pero bakit mo nga ba ito ginawa? Anong dahilan? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, nalunod ako sa mga halik mo, sa mga haplos mo, at higit sa lahat, masaya ako sa ginawa ko.
Parehas tayo ng nararamdaman, Camille. Kung sasabihin ko ba sa'yo ngayong na mahal kita, maniniwala ka ba sa akin? Anong sinasabi mo? Mahal mo ko? Yes, my dear. Nung una hindi ako sigurado, ngunit habang lumilipas sa mga araw, mas lalong tumitindi ang nararamdaman ko sa'yo. Yan ang dahilan, kaya't madalas kitang iwasan. Natatakot ako na aminin sa sarili ko ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. Tiningnan ko siya sa mga mata. Nababakas ko ang katotohanan sa mga sinasabi niya. Ginagap niyang isang kamay ko at dinala sa tapat ng dibdib niya. Narinig ko ang malakas na pagtibok nito. Mahal kita, Camille. Matagal na. Actually, simula nung unang araw na nakita kita, minahal na kita. Yan ang dahilan kaya't inalok kita. Dahil ang gusto ko, maging akin ka. Ngunit nagdalawang isip ako. Una, ang laki ng tanda ko sa'yo. Pangalawa, baka hindi mo ako magustuhan dahil parang tatay mo na lang ako. Dahil dito, pinilit kong kalimutan ang nararamdaman ko para sa'yo. Iyon ang isa sa mga dahilan kaya't ayaw kong tumira ka dito. Ayoko na mas lalong mahulog pa sa'yo. Ayokong masaktan. Pero ang hirap pigilan ng damdamin. Sa tuwing iniiwasan kita, mas lalo akong nasasaktan. Mas lalo akong nahihirapan. Mahal na mahal kita, Camille. Ikaw ba? Mahal mo rin ba ako? Hindi ko napigilan ang sarili kong maiyak. Hindi ko inaasahan na parehas pala kami ng nararamdaman. Na mahal rin ako ng lalaking mahal ko. Hindi ko alam kung papaanong nangyari na minahal ko si Mr. Arevalo. Basta't nagising na lang ako na mahal ko na siya. Hey, what's wrong? Bakit ka umiiyak? May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Wala. Masaya lang ako na malaman na mahal mo rin ako. Tinatanong mo ko kanina kung mahal kita. Ang sagot ko, oo. Oo, mahal rin kita. Miguel Arevalo. Really? My goodness. Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip lang? Hindi, Miguel. Totoo ang narinig mo. Mahal kita. Galing yan dito. Sa puso ko. Hindi mo lang alam kung gaano mo akong pinasaya ngayon, Camille. I love you so much. Naluluha niyang sabi. I love you too, Miguel. Tugon ko. Kinabukasan ay sabay kaming pumunta ni Miguel sa bahay namin. Kinausap niya sila Papa at agad hiningi ang kanilang basbas. Hindi naman sila tumutol. Sa halip ay masaya sila para sa amin. Lalo na nang sabihin namin na mahal na namin ang isa't isa. Masaya kami ng Papa mo dahil sa wakas magkakaroon ng buong pamilyang apo namin. At higit sa lahat masaya kami dahil nahanap mong lalaking mamahalin mo at magmamahal sa'yo. Hindi naman hadlang malaking agwat ninyo. Ang mahalaga ay nagmamahalan kayong dalawa. Tama ka, Mama. Hindi hadlang ang edad namin ni Miguel. Ang mahalaga, ang nilalaman ng puso namin. 1 week later, masaya kaming ikinasal ni Miguel. Lahat ng mga kaibigan niya at business partner dumalo. Maraming nagulat sa pagpapakasal namin. Naririnig ko pa nga na tinutokso nila si Miguel. Ikaw ha? Kunwari ka pa? Pero ang totoo natatawa na lang ako sa mga pinagsasasabi ni Ana. Kahit kailan talaga walang prenong bibig niya. Sa bagay tama naman ang sinabi ni Ana. Hindi mukhang matanda si Miguel. Ang gwapo nga niya at ang yummy pa. Kinagabihan, habang magkayakap kaming nakahiga ni Miguel, ay masaya naming inalala ang una naming pagkikita. Sino mag-aakala na parehas kaming mai-inlove at mamahalin namin ang isa't isa. Sadyang mapagbiro talagang tadhana. Kung minsan, kung sino pang ayaw mo, siya pala ang taong nakalaan para sa'yo. Wakas!